Magsimula po tayo sa isang maikling panalangin, mga kapatid. At sige po, tayo po gumalang at yumuko. O Amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kayo ang nagbigay sa amin ng buhay, kalakasan, katalinuhan at patnubay po, Lord God. Lord, nilalapit ko po sa umagang ito, nabuksan niyo po ang aming mga puso, isipan. Pagningningin niyo po ang salita ng Diyos sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At maging guide namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. O banal na Espiritu ng Diyos, mamuhay ka sa lahat ng mga tagapakinig mo, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic ngayon ay the responsibility of Christ in us. Napakaganda po nito. Dito po natin malalaman na meron palang responsibilidad sa atin ng Panginoon. Na siyang nagpapalakas sa atin, na siyang gumagay sa atin at nagbibigay sa atin ng buhay. Mga kapatid, ang responsibility na ito ay pag nalaman natin na meron palang responsibility sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Napakaganda po itong batayan at isang encouragement para mabuhay ka ng maligaya sa piling ng Panginoon, na kahit paano ang iyong daanang pagbabata sa iyong buhay ay magiging masaya ka at maligaya sa kabila ng iyong paghihirap dito sa lupang ito. Sapagkat may pangako sa atin ng Diyos na makakasama natin siya sa kabilang buhay. Kung naniniwala kayo sa ating Panginoong Jesucristo at may pananampalataya sa Kanya, maaari ninyong isipin bakit siya pinatay sa krus, sa sinumpang krus ng Kalbaryo, na napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang isang malinis at walang bahid ng kasalanang ating Panginoon. Bakit pinako sa krus? Diba? Very strange po. Kamatayang naging dahilan ng ating kaligtasan. At sa aking sariling analysis, kaya mayroong salita ng Diyos na naging kabuuan ng ating Biblia sa kaganapan ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating kaligtasan. Kaya merong Biblia, mga kapatid. Opo. Ay sa paniniwalang kaya siya namatay sa krus ay para mahango tayo sa ating mga kasalanan tungo sa kaligtasan. Ngayon, sa topic na ito, mga kapatid, malalaman natin na ang ating Panginoong Jesucristo mismo pala ay merong responsibilidad sa atin, at alahanin din natin bilang mananampalataya na mayroon din programa ang Diyos para sa ating mga tao. Una, para sa Israel, at pangalawa, para sa body of Christ. Tayo po yung body of Christ na siyang nagdudulot ng kalituhan sa mga mananampalatayang Kristiyano kung hindi uunawain ang mga programang ito. Napakaganda pong unawain na hindi lahat na nakalagay po sa Bible ay para sa atin. Hindi lahat ay para sa body of Christ. Tayo yung body of Christ. Meron din para sa Israel. Ang ministeryo ng ating Panginoong noong siya'y nasa lupa, ito ay para sa Israel, at ang ministeryo ng ating Panginoon nang siya'y umakyat sa langit ay para sa body of Christ. Tayong mga tao ngayon sa panahon ito. Ang mga mananampalataya
Sa biyaya ng dispensasyong ito yung ating sinasabi, yung kapanahon ngayon para sa Body of Christ. May distinction po ang programa ang ating Diyos na hindi inaalam ng mga mananampalataya. Bakit? Bakit hindi inaalam ng mga mananampalataya? Buksan natin ang ating Biblia. Ano po, para maintindihan natin mabuti kung bakit hindi nauunawa ng ating mga mananampalataya. Yan. Buksan po natin dito sa 2 Corinthians 4:4. Yan po. Basahin natin ha. Simulan natin sa 3. Sabi dito, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan pa, ito ay may talokbong lamang sa mga napapahamak. Binablind tayo ng kaaway. Basahin natin yung number 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan itong pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito po yung binabanggit na ebanghelyo. Ito po yung ebanghelyo para sa Body of Christ. At sino ang nagsalita nito? Ito ay nasa mga sulat lamang ng ating Apostol Pablo na hindi pinapansin ng karamihan sa ating mga mananampalataya. Kaya pala hindi natin napapansin. Ilang beses ko na po itong inuulit-ulit. Kaya hindi natin napapansin dahil tinatalokbuhan tayo. Ayaw nating maunawaan yung kaningningin ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kaningningan ng ebanghelyo niya na pinagkatiwala sa ating Apostol Pablo. Yan po ang isang dahilan kaya hindi po natin naunawaan. Ano po, marami ang hindi nakakaunawa at nagdudulot ng kalituhan dahil hindi nila inuunawa yung dalawang programa ng Diyos para sa tao. Ngayon, nakikita na natin na ang buhay ni Kristo sa atin ay humihingi sa atin na mamuhay ng karapat-dapat sa pamamagitan ng biyaya. Iniligtas po tayo sa panahong ito hindi po para sumunod sa batas, kundi dahil po sa biyaya. Ito po'y libre, wala pong bayad. Itong biyayang ito, napakasimple. Opo, binigay na libre para sa mga tao. Doon sa mga maniniwala sa ating Panginoon Jesucristo, maniniwala na kaya siya namatay sa krus ay dahil sa ating kasalanan at para sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang nananahang kapangyarihan. Yan po. Yan. Ito po yung ating bagong identity sa biyaya. Meron tayong bagong pagkakakilanlan po sa biyaya. Ng paniwalaan natin ng ating Panginoong Jesucristo na kaya siya ay namatay sa krus ay dahil sa ating kasalanan. Namatay siya pagkatapos ng 3 araw muling nabuhay ay para po sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. Meron na po tayong bagong pagkakakilanlan sa biyaya. Meron na tayong new identity sa Bisaya ay sa ating sa biyaya. Opo. Ano po ito mga pagkakakilala natin ito? Yan po. You are dead. Oh, ito po sinabi dito. You are dead. Your old self crucified with Christ. Opo. Ano? Ang iyong dating sarili na ipinako sa krus kasama ni Kristo. Basahin natin yung mga kaya tayo naglagay po ng Bible sa ating PowerPoint para po ating basahin
isa-isahin natin kung ano yung ibinibigay pong supporting verses sa ating na mensaheng ito ay ating pong babasahin. Ano po? Ito po, yan. Roman 6:6. Sabi po dito sa Roman 6:6, oh. Tingnan natin, Roman 6:6. Yan, oh. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Nawala na ng bisa ang kasalanan. Nang paniwalaan na natin ang ating Panginoong Kristo na kaya siya namatay sa krus ay para sa katubusan ng ating kasalanan, nawala na po ng kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Opo. Nawala na ng bisa. Kumbaga, nawala na ng bisa. At saka ano pa, itong Galatians 2:20, oh. Galatians 2:20. Tingnan natin din ang Galatians 2:20. Yan, oh. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Bilhin nyo yan, oh. Yan ang mga responsibility po. Yan ang ating identity, ang ating pagkakalan. Ito, your life is hid with Christ in God, safe, eternal, complete, no works needed. Oh. Galatians 2:8-9. Ephesians 2:8-9 pala. Ephesians 2:8-9, basahin natin para malubos ang inyong pagkakaunawa. Ephesians 2:8-9. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kaya wag tayong magmamapuri na sa pamamagitan ng ating sarili kaya tayo naligtas. Sa pamamagitan na pinipilit nyo yung inyong sarili para hindi magkasala. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang ating kaligtasan. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob po ito ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kaya hindi tayo dapat magmalaki dahil ito'y binigay na libre sa atin ng Panginoon. Di po ba? Yeah. Christ's responsibility fulfilled in us. He died for sin. He lives in you. He secures eternity. Sinigurado po niya ang ating eternity. Yan, o. Nabayaran ng buo ang multa nito. Binayaran na. Yung kanyang pagkamatay, di ba? Sabi dito, he died for sin, paid its penalty fully. Binayaran na niya ng buo yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Romans 6:10, basahin din natin ang Romans 6:10. Buksan ulit natin para masiyahan tayo at malaman natin mabuti kung may katuturan yung mga pinagsasabi ko. 6:10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Minsanan na siyang namatay. Yung kasalanan ng lahat ng tao, minsanan na niyang namatay din po. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Biro niyo, talagang ginawa niya ito para sa ikamamatay ng ating kasalanan. Tapos, ano pa? He lives in you. He lives in you.
He lives in you. Powers holy living now. Oo. Nagbibigay ng kapangyarihan sa banal na pamumuhay ngayon. O, Galatians 2:20. Tingnan ulit natin, Galatians 2:20. Galatians 2:20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na siya sa akin ay nagmamahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang ganda, ano po? Di po ba? Oh. He secures eternity, your life hid in God, untouchable. O, biro nyo yan, untouchable tayo. Yung ating buhay ay nakatago kay Kristo, untouchable, walang makakahipo sa atin. Very secure po yun. Ang buhay mo ay nakatago sa Diyos, hindi mahawakan ni numan. O, Colossians 3:4, patunayan natin sa verse na ibinibigay, Colossians 3:4. Colossians 3:4. Magbasa tayo na magbasa para mayroon pong supporting verse. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Oh. Si Kristo ang ating buhay. Oh. Kapag yan ay lumabas na at nahayag na si Kristo ang ating buhay, mahayag din tayo kasama niya sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, kung saan siya naroon, pag nahayag siya sa kalangitan, naroon din tayo sa kalangitan. Yan po ang pinaka magandang pangako ng salita ng Diyos para sa atin. Yan. Practical responsibilities under grace. Recon daily, seek heavenly things, put off old man, walk worthily, proclaim boldly. Oh, di po ba? Oh, yan o. Tingnan natin mabuti. Paliwanag natin. Recon daily. Isa-isip o pagnilayan araw-araw. Ibig sabihin, i-meditate mo, magnilay ka araw-araw. Lagi mong ipahayag sa iyong sarili araw-araw ito. Habang kayo po nasisiyan at habang kayo nabibless, ipahayag nyo na ako'y patay na sa kasalanan, buhay sa Diyos. Oh. Romans 6:11. Tingnan ulit natin Romans 6:11. Romans 6:11. Oh, yan. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. O, talagang patay na tayo sa kasalanan. Kailangan magkameron tayo ng transformation. Ito yung sinasabi na na walang gawa. Hindi natin pinaghirapan ang ating kaligtasan. At ito'y biyaya, libre mula sa ating Diyos. Basta paniwalaan lang natin na kaya siya namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Yan po'y libre, wala tayong gagawin. Nakatindig lang tayo, nananampalataya lang tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanya. Pero, pagkatapos ng ating kaligtasan, meron po tayong tinatawag na kailangan meron tayong transformation. Makita sa atin na tayo'y nagbabago, nagtatransform. At kung hindi man na biglang nagbabago, kailangan meron din pangyayari. Kailangan dahan-dahan. Kung hindi man mabilis yung transformation natin, kailangan ay dahan-dahan, ay merong pagbabago. Dahil kung wala, medyo may problema po. Medyo may question mark para sa ating buhay. Ano po? Yan. Seek heavenly things. Oh, wala tayong iisipin. Ang ating iisipin lang natin ay yung mga bagay na nasa langit. Oh, hanapin ang mga bagay na makalangit. Ituon ang isip sa doktrina biyaya, hindi sa makalupa.
Kasi kaya nga po tayo isinasabing may dalawang programa, ano po, hindi para sa lupa. Huwag nating itutuon yung ating isipan dito sa lupa. Bago man mangyari o pagkatapos man mangyari, dapat nating isipin ang ating pag-iisip na dapat doon lamang sa langit ang ating iisipin. Sapagkat yun po ang sinasabi ng ating Biblia, ano po, yun po ang sinasabi na ang ating iisipin lamang na tayong mga programang naniniwala dito sa Body of Christ, ang atin lamang iisipin sa langit. Sapagkat yung mga programa na para sa Israel, sila po ay para sa lupa. Sila po yung maghahari sa millennial kingdom. Samantalang tayo ay doon sa langit. Yan po ang inyong pagkakaintindihin. Hindi po pwedeng tayo ay sasama papunta dito sa lupa. Sapagkat may verse katulad ng aming pinag-aaralan sa simbahan. Sapagkat may verse po na ganito. Tingnan natin, ano po. Yeah. May verse pong ganito. Ayan. May verse pong ganito. Sabi po dito sa verse na ito. Yan o. 17, 1 Thessalonians 4:17. Pagkatapos tayong nabubuhay na nakatira ay aagawin kasama nila sa mga ulap. Ibig sabihin po nito, ito yung rapture. Kung ating babasahin po sa English para dito sana yung iba, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Inyong tanda mabuti ito ha. Ito. Lagyan natin ng ano. Yan, lagyan natin ng highlights. And so shall we ever be with the Lord. Yung iba kasi naniniwala dito dahil sila meron silang kalituhan. Pagdating daw natin sa langit, sa rapture, sila'y bababa rin sapagkat bababa si Kristo sa lupa. Siya magiging Kings of Kings and Lord of Lords. Samantalang siya naman yung ating head as the body of Christ. Dalawa pong titulo sa magkabilang programa. Yung programa po sa para sa Israel, siya po yung magiging Lord of Lords at King of Kings sa millennial kingdom. Samantalang sa atin, sa programa sa Body of Christ, siya yung pong ating head, siya yung ating pangulo, at tayo yung kanyang katawan. Ngayon, may yung iba naniniwala na ito po ay bababa. Pag siya ay bumaba sa lupa, kasi literal ang sinasabi nila, literal, ay kasama rin tayong bababa sa lupa dahil tayo ay member ng the body of Christ, tayo kanyang katawan. Pero po yung para po sa akin, sa aking analysis, sa aking pag-aaral, ako po may pagpakumbaba na sinasabi na ang katotohanan ay dapat natin paniwalaan na yun po, ang para po sa lupa, ito po ay pangako at programa po ito sa Davidic program. Davidic program po ito. Ito po ay malalim na pag-aaral sa salita ng Diyos na ito po ay pangako sa Israel. Kaya wala po tayo doon kasi meron po doon 12 gates para sa lahi ng mga Israelita. So, kung tayo bababa rin doon kasama niya, so tayo meron din dapat gates. So, hindi po yung mangyayari sapagkat tayo po ay under ng umbrella po ng Body of Christ program. Body of Christ program po tayo at yun po ay yung pagbaba dito sa lupa ng ating Panginoong Kristo, yun po ay para sa Davidic program. Ito yung pangako niya doon sa mga ninuno ng mga Israel na kanyang tutuparin. Na siya magiging Lord of Lords at King of Kings, na tayo po ay walang business doon at wala po tayong kinalaman doon. Basta po tayo paniwalaan natin at ilapag natin ang ating sarili na tayo ay doon sa langit magpakailanman sa presensya ng Panginoon. Paniwalaan natin na siya omnipotent, omnipresent at omniscient. Makapangyarihan po siya, kaya niya pong gawin lahat.
ng bagay. Ang importante po, sundin natin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Wala pong sinasabi sa Biblia, lalo na sa mga sulat ng ating Apostol Pablo, na tayo ay pupunta at babalik dito sa lupa. Wala po yun. Yun po ay taliwas sa Pauline doctrine, sa sound doctrine po. Kaya kung kayo naniniwala na kayo ay membro ng Body of Christ, inyo na po yung alisin sa inyong kaisipan, sapagkat hindi po yun mangyayari. So pagpatuloy po tayo to put off the old man, strip fleshly habits, put on new man in Christ. Sabi po dito. Yan. Tingnan po natin yan. Hubarin ang lumang pagkatao, hubarin ang mga gawi ng laman, magbihis ng bagong pagkatao kay Kristo Jesus. Yan, basahin natin. Ito medyo mahaba-haba po, pero maganda pong basahin para may suporta po sa ating pag-aaral, sa ating mensahe. Colossians 3:5, sabi po dito. Colossians 3:5-10. Medyo mahaba po. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanliness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Idolatry pala po yun. Ano po? Basahin natin sa Tagalog para mas maganda. Patayin ninyo ang anumang makalupa. Ang ibig sabihin po ng mortify, patayin o alisin o bulukin, mortify. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa at kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. 6. Basahin po natin sunod-sunod hanggang 10. Ano po? Yan o. 6. Dahil sa ang mga bagay na ito ay dumadating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So kapag daw yun ay ginagawa natin, dumarating yung puot ng Diyos para sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una. Ito rin yung ating nilalakaran noong una, no? Hindi pa natin ito pinapaniwalaan, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na kaya tayo nahango sa kasalanan. So, ang mga ito rin, ang mga nilalakaran, nilalakaran ninyo nung una nang kayo nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon, ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, puot, masasamang pag-iisip, panlalait, at maruruming panalita mula sa inyong mga bibig. Huwag kayong magsalita ng green jokes. Napakasama po noon, hindi po yun maganda. Dumarating po ang puot ng Panginoon para sa mga anak, sa mga taong, sa mga anak ng pagsuway. Ibig sabihin, mga rebellious sons. Yun ay hindi para sa Diyos, yung mga rebellious sons. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at kayo nabihisa ng bagong pagkatao. Kaya ang sabi dito, yung put off at saka put on. Put off the old man and put off the new man. At kayo nagbihis ng bagong pagkatao at binago sa kaalaman ayon sa lumalang sa Kanya. Dito'y wala ng Grego at Hudyo, tuli at dituli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat ng nasa lahat. Nagkakaisa na po tayo bilang isang katawan ni Kristo, body of Christ. Walk worthy, love, forgive, submit as Christ works in you. Lumakad ng karapat-dapat, magmahal, magpatawad, magpasakop kung paanong gumawa si Kristo sa inyo. Colossians 3:12-17 o Colossian ulit. 3:12-17 naman. Yan. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal,
magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaan loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya huwag nyo nang panatilihin yung inyong galit sa inyong kapwa, lalo na sa mga kapatiran. Magpatawad po tayo. Kahit hindi na sila lumalapit sa inyo, basta't ang kalooban nyo, patawarin ninyo, hayaan nyo. Kung ayaw sa inyo, di bayaan nyo lang siya. Pero wala na yun sa inyong kalooban. Napatawad nyo siya. Kasi mahirap yung plastic. Sinabi nyo napatawad, yung pala hindi pa. Open kayo kung lumapit. 2 kamay, inyo pong kuha, inyong abutin siya. Huwag nyo pong pagkaitan ng inyong pagmamahal. Abutin nyo siya. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Pag-ibig po talaga ang pinakamaganda. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon na itinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y naging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo, magpaalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Kailangan, kung kayo po'y mayroon talent na ganun, gawin nyo po bilang pagmamahal sa inyong kapwa. Huwag kayong mag-isip ng anumang kapalit kung meron kayong talent na ganun. Ibigay nyo. Bigay nyo sa harapan ng kongregasyon. Para sa ganun po ay masiyahan ng bawat isa sa inyo kung kayo meron talent, may skill na ganun. Ano po? Ano pa? Tingnan natin mabuti. Tapos dito, sabi dito, yan proclaim boldly, share your fullest gospel. Bakit sinabing fullest gospel? Sapagkat sa mga sulat po ni Pablo, sa ebanghelyo ni Pablo lang po natin ito matatagpuan, itong kaligtasan ito para sa ating body of Christ. Wala po ditong kaligtasan ang mga people of Israel kung hindi rin sila magiging body of Christ, kasi pinag-isa na po wala na pong discrimination, kasi dun sa una may discrimination po. Talagang nakatuon lang ang ating Panginoon ang Diyos sa kaligtasan ng Israel, pero noong pong dumating na itong dispensation ng grace, itong biyaya ng Diyos, itinuon na po para sa lahat, para maging body of Christ, maging Hudyo ka man o maging non-Jewish people ka, meron ka pong right, you have the right to become the body of Christ kung paniniwalaan mong na kaya namatay si Kristo sa krus ay dahilan sa iyong kasalanan. Yun po, magiging isa kayo. Pero sa akin pong analysis, konti lang po bilang ng mga Israelita o Hudyo na naniwala sa ganong forma ng pananampalataya, sa ganong dispensasyon. Kaya napakaigting po, napakaganda po at napakaganda pong maunawaan yung 2 programang ito. Kasi pag hindi nyo po yung naunawaan at naintindihan, hindi nyo po maintindihan ito. Yung mga pinagsasabihin kong ito na napaka-importante na kaya hindi po ninyo naiintindihan, nilalagyan kayo ng talukbong ng kaaway. Tandaan nyo po yan. Talukbong ng kaaway. Yung mga nabubuhay sa denominations, I'm very sorry na sabihin ko ito, na may talukbong po ng kaaway hanggat hindi po ito naiintindihan. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng under ng denomination, lahat kayo. Hanggat hindi nyo po ito naunawaan, at kapag ito po yung naunawaan ninyo ito, doon lang po ninyo maintindihan na, oops, ako pala ay member ng body of Christ na siyang ililigtas ngayon. Na pagkatapos nating maligtas, pagkatapos na rapture, ibabalik uli ang kaligtasan para sa bansang Israel.
Pero bago po yun mangyari, dadaan muna po sa 7 taong tribulation. Ayon po doon sa hula ni Prophet Daniel. Ayon po doon sa kanyang hula. Kaya napaka importante pong maunawahan ninyo ito. Kapag sinabi nyo kayo ay grace believer, dapat po naintindihan nyo ito. Kasi kung kiniklaim nyo kayo grace believer na hindi nyo din naman ito naintindihan, ibig sabihin under pa rin kayo ng denomination. Hindi pa kayo totoong legitimate na grace believer hanggat hindi nyo po ito naunawan. Dapat po matuto kayo ng method of rightly dividing, kasi kapag hindi nyo naintindihan po yun, hindi po ito bagong reliyon, hindi po ito bagong denomination, kundi ito'y pamamaraan sa pag-handle ng salita ng Diyos. Kailangan malinis nating tinutuklas. Inisa-isa, kasi kapag hindi po, pag pinagsama-sama po natin yun at wala tayong inisip na programa, magkakameron kayo ng confusion kasi contradict to sa iba eh. Lalo na yung mga doon sa mga sa mga prophecy. Pag pinagsama nyo yung prophecy at mystery, under tayo ng mystery program. Pero pagka sinama nyo yung prophecy doon sa mystery program, hindi po yung pwede. Magiging contradict. Malilito kayo. Magdudulot sa inyo ng kalituhan. Proclaim boldly, Ephesians 6:19. Buksan uli natin ang ating Bible. Ephesians 6:19, sabi dito. Ephesians 6:19. Idalangin din ninyo upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, the mystery of the gospel of Christ. Kailangan humingi tayo ng panalangin sa ating mga kapatiran katulad ko. Humihingi rin ako ng panalangin sa inyo kung sino man ang nakakarinig na may puso na idalangin niyo ako na maging matapang ako, bold ako sa pagsasalita dahil ayaw kong makasakit. Pero yun ang katotohanan. Ayaw kong makahit ng ego ng ibang mananampalataya, ng ibang tao. Baka isipin ninyo, ikaw lang siguro may kaisipang ganyan. Pero kami wala. Marami yes, I believe na kukunti pa po yung katulad namin, dahil kung marami na po yung katulad namin, tapos na po ang programa ng Body of Christ. Ipapakita ko sa inyo kung saan version, ipapakita ko sa inyo dito. Yan Babasahin natin Romans 11:25, sabi dito. Upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong alamin ninyo ang hiwagang ito na sa pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel. Kasi matitigas pong ulo ng mga Israel eh. Naging rebellious sila sa Panginoon, di nila pinaniwalaan yung Misaya. Hanggang sa makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Kapag nabuo na po yung bilang natin ng mananampalataya bilang member ng Body of Christ, dun po matatapos na, magkakameron na po ng rapture. At ibabalik mo pong muli ng Diyos ang pagliligtas sa Israel. Pero dadaan po sila sa 7 years tribulation. At ito pong 7 years tribulation na ito, na mararamdaman din po ng ating mga kababayan maliban sa mga Israel, ng mga Pilipino, ng mga Amerikano, ng mga Hapon, lahat ng non-Jewish people, mararanasan po nila ito. Itong 7 years tribulation na ito. Ito pong 7 years tribulation na ito, bibigyan ko po kayo ng maikling ilustrasyon. Ito po'y kung ano ang nararamdaman natin ngayong lindol, mga paglilindol, kung ano naririnig natin at nakikita sa mga news na mga digmaan,
Kaunti lang po ito, gatiting lang po ito sa mangyayari sa 7 years. Sa 7 years po, bukod po sa lindol, meron pa pong taggutom. Ngayon, meron pang taggutom pero hindi masyadong malala. Pero mas malala po yung darating. May mga verses po yan, pero hindi ko na ngayon iisa-isahin at habang ating usapan. May mga verses po yan at bukod doon, babaksak po yung malalaking tipak na yelo mula sa kalangitan. Marami pong mamamatay. Ang pagpatay po sa tao ay may dalawang uri. Ang pagpatay ng kaaway, dahil doon sa mga mananampalataya, papatayin niya mga mananampalataya ng kaaway. At papatay din po ang Diyos doon naman sa mga naniniwala doon sa sila'y natatakan ng mga 666, yung mga natatakan ng 666, papatay din po ang ating Panginoon pa. Marami din po mamamatay doon. Masama pakinggan na papatay ang Panginoon, pero marami pong mamamatay doon. Maaaring patayin din ng kaaway yun. Maaaring hindi Diyos, pero mamamatay din po yun. Yung mga may tatak na yung maghihirap din sila. Doon sa 7 bowls, magkakasugat sila ng nakatakot na sugat. Tapos ang ikatlong bahagi ng karagatan magiging pula, di ibig sabihin ang daming dugo, madami ang mamamatay. Ikatlong bahagi ng karagatan, gano'ng kalawak ang karagatan? Lilindol lang. Yung lindol ng mga intensity 7, yung naramdaman namin noong kapanahon noong 1960 o 61, naririto na ako sa Baguio, yung pinakamalakas na lindol. Gatiting lang po yun sa mangyayari sa lindol na magaganap doon sa 7 years tribulation. Kaya saan pa kayo? Habang maaga pa, paniwalaan nyo itong sulat ni Pablo. Huwag nyo basta daan-daanan lang sa Biblia. Huwag nyo lang basta basahin ng saglit. Hindi nyo unawain. Kailangan unawain nyo. Kailangan lahat. At ang magiging susi nyo dito, tandaan nyo, 1 Corinthians 15, chapter 15, verse 1 to 4. Yun po ang pinakasusi ng ating kaligtasan. Kapag yun po yung nabuksan nyo, tatatak na po yan. At pag nilayan nyo yan, imimeditate nyo yan, irereko nyo yan daily, yung pagbabasa ng Bible. At masusumpungan nyo yung inyong pagmamahal doon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo na pinagkaloob sa ating Apostol Pablo. Mga kapatid, dito po lahat na sinasabi ko may katotohanan dahil ito po ay galing sa banal na aklat. Hindi ko po ito ginagawa-gawa lang, kundi ito po ay galing mismo sa balat ng sa aklat ng Biblia po. So, basahin natin proclaim boldly. Yan Ephesians 6:19, Ephesians 6:19. Yan. Oops. Ephesians 6:19. Yan. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng panalita ito na ano ko na pala ito. Sa pagbubukas ng aking bibig, kaya pag-pray nyo bawat isa ng katatagan, ng katapangan, yung lahat ng mga pastor o namumuno sa simbahan na nakakaunawa doon sa dispensation of grace. Kasi malaki po ang pananagutan ng mga pastor. Kung kayo pupunta sa unahan at hindi ganito ang inyong sasabihin, pakikita ko ito sa inyo. Itong verse na ito para kayo matauhan. Ano po? Yan. Yan basahin nyo ito, araw-arawin nyo ito, para ito'y paniwalaan ninyo na sinasabi ko may katotohanan ito. Ingatan mo ang iyong sarili. Ito'y para doon sa mga guro, mga teacher, mga pastor na tumatayo sa pulpito sa unahan. Ito, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Saan mananatili?
Sa mystery ni Kristo. Ano ang mystery ni Kristo? Saan na ito makikita? Sa lahat ng sulat ng ating Apostol Pablo, na ito ay pinahayag ng ating risen Lord Jesus Christ sa ating Apostol Pablo. Ito ang dapat niyong panatilihin sa inyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay nito, sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. So kung walang kinalaman, dito sasabihin ninyo, paano kayo makakapagligtas? Ito nga yung ibinibigay sa programa ngayon. Na kaya naman hindi ninyo ito naintindihan, kasi tinatalukbungan kayo ng kaaway para hindi nyo ito maunawaan, para hindi nyo makita yung kaningningan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob sa ating Apostol Pablo. Napaka-importante po at malaki ang pananagutan ng ating mga pastor, mga leader natin, mga teacher natin na nagtuturo na malayo dito. Ano ibig ko sabihin na kung ano yung tinuturo nila? Kasi nung ako po hindi pa grace believer at ako'y pastor din ako ng ibang denomination, hindi ko na po ito babanggitin kung anong denomination ako naroon nung una. Kami nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero hindi sa aklat ng ating Apostol Pablo. Sa ibang mga aklat, sa Old Testament, doon sa 4 Synoptic Gospel, doon sa Hebrew hanggang Revelation, ating ipinapahayag yan. At sabi natin sa kanila, sa ating tagapakinig, na ipamuhay nyo ito. Pero yun po hindi para sa ating body of Christ. Para po yun sa mga taga-Israel. Yung programa po ngayon ay para sa Israel. Napakalayo para sa ating kaligtasan. Hindi ko po sinasabi na masama yung mga bagay na yun. Sapagkat yung po lahat ay banal. Lahat ng salita ng Diyos ay banal. Pero hindi para sa atin. Bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon na madali nyo maintindihan. Ang Panginoon ay illustrate natin na sa isang doktor. At ang isang mananampalatayang may sakit, katulad ko, halimbawa may sakit ako. Illustrate natin na ang doktor ay ang Panginoon. Lalapit ako sa doktor. Sasabihin ng doktor, anong sakit mo? Sasabihin mo, ako po ay nag-i-LBM. Ilang araw na yan, 3 araw na po, matagal na po ako nag-i-LBM. Tapos, ang sasabihin ng doktor, ito, bibigyan kita ng paracetamol. Tama ba yun? Gagaling pa tayo sa paracetamol. Kung tayo nag-i-LBM, dapat na ibibigay sa atin Diatab. Mga kapatid, simple lang po yung ilustrasyon. Ganun pong ibig ko sabihin. Mayroong dinidil ng Panginoon ang 2 uri ng tao. Ang 2 uri ng kanya ililigtas. Una, dinil niya Israel sa kaligtasan. Pangalawa, dinidil niya ang member ng body of Christ. Pakatandaan niyo po yan. Napaka-importante po niyo maintindihan yan dahil yan ang ating patnubay para sa ating kaligtasan. Yan. Dumako na po tayo sa ating conclusion. Ano po yan? Our duty in grace, dead to self, alive in Him. Colossians 3:3. When He appears, you appear with Him in glory. Kasama tayo mag-a-appear sa kaluwalhatian. Stand fast in grace, liberty, Maranatha. Yan. Kaya ganito po. Kaya mga mananampalataya, inako ni Kristo ang buong responsibilidad para sa iyong kasalanan. Inako po niya. Yun ang kanyang responsibility sa madaling salita. Inako niya ang ating lahat ng kasalanan. Binayadan niya ito, yung kanyang kamatayan sa krus. Yun ang pinambayad niya. At ngayon ay nabubuhay ng responsable sa atin, sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ng lahat ng naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Ang iyong tungkulin. Ano ang iyong tungkulin? Ito yung ating duty. Tayo ay mag-rest doon sa
sa Colossians 3:3. Ano ba yung Colossians 3:3? Sige nga, basahin natin yung Colossians 3:3. Sabay-sabay na lang natin mamaya babasahin sunod-sunod kasi 3 verse yun eh. Colossians 3:3, patay sa sarili, buhay sa Kanya, pagkat siya'y nahayag, kayo'y mahahayag din na kasama niya sa kaluwalhatian. Colossians 4 yun. Magpakatatag kayo sa biyaya ng kalayaan. Maranatha. Sige, basahin natin sa verse. Colossians 3:3. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama na ni Hesukristo sa por. Kapag si Kristo na ang inyong buhay ay nahayag, siya ang ating buhay, at kapag siya ay nahayag, ay mahayag din kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ano pa? Napakaganda po ng ating buhay kung tayo ay mananatili sa ating Panginoong Kristo. Paniniwalaan natin ang kanyang ginawa sa krus ay dahil sa ating kasalanan. Magpakatatag kayo sa kaluwalhatian. Maranatha. Ito ba, nagkameron na tayo ng topic na ganito anathema maranatha. Pero basahin pa rin natin. 1 Corinthians 16:22, sabi dito, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya, maranatha. Kasi ang maranatha po, yung kanyang pagdating. Ibig sabihin, pagdating niya ito doon sa rapture. Darating po siya sa rapture, tayo sasalubungin po natin siya sa kaulapan. Bababa siya mula sa langit. Kasi ang langit po mayroong 3 dimension. First heaven, second heaven, third heaven. Mula doon sa abode of God, doon sa third heaven, bababa po siya. Ibig sabihin, yun ang pinakamataas. Bababa siya makikita sa alapap. Ano ang alapap? Yung nakikita natin, yan ang first heaven. At yung kalawakan, yun ang second heaven na hindi natin nakikita pero makikita sa telescope. Lalo-lalo na ang NASA nakikita. Second heaven po yun, yung mga Venus, Mars, ganyan. Yan ang second heaven, universe. Pero pagdating sa kaulapan, yan yung first heaven. Bababa siya, sasalubungin natin siya doon. Kaya susumpain yung hindi iibig sa kanya. Ibig sabihin, paano natin iibigin? Bibigyan ko kayo ng maikiling paliwanag doon dahil ito na topic na rin natin. Paano natin siya iibigin? Iibigin natin yung kanyang mga ginawa nung siya umakyat na sa langit, hindi noong narito siya sa lupa. Doon natin ibigin yung kanyang mga effort na pinaggagawa sa langit. Kinuha niya si Apostol Pablo, ipinahayag sa kanya, itinitalye, ito ang ipahayag mo sa mga tao. Lahat ng ipinahayag sa atin ni Pablo sa kanyang mga sulat, papaniwalaan natin siya. Yun ang pamamaraan kung paano natin iniibig siya dito sa verse na ito. Ibigin natin siya doon. Hindi doon sa mga ginawa nung siya nasa lupa. Hindi natin siya doon siya iibigin dahil yun ay para sa Israel, sa bansang Israel. So marami pong salamat at tayo manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa napakagandang paliwanag mo, sa mensaheng ito, ginamit mo ako, Panginoon. Panatilihin mo kong malakas, panatilihin mo kong matatag, panatilihin mo kong matapang sa paghahayag ng iyong salita. I-guide mo ako, Panginoon. At lagi mo akong samahan, lagi mo akong i-bless. I-bless mo din ang iyong mga tagapakinig. I-bless niyo rin po ang bawat pamilya namin, Panginoon, na mabuksan din ang kanilang mga kaisipan na siyang napakagandang biyaya sa balat ng lupa, ang kaligtasan, ang iyong kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.